Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Minsan may nag-confess po sa akin a long time ago. Nagkumpisal po siya, sabi niya, Father, forgive me. May kasalanan po ako. Ano yon, sabi ko? Nagalit po ako. Kasalanan ba yung nagagalit? Kasi nagalit si Jesus dito. Ilang araw na, binabasa ko yung mga gospel, woe to you! Mata siya presyo ni Jesus. Mimwaya. Is anger, indignation, sin? Or is that such a thing as divine indignation? Meron ho bang galit na hindi naman talaga nakakasama? Because sin maybe is an act that could be meant to hurt another person. But if anger is an emotion, like any emotion, it will come and it will go. Anger, you can ask, what is the cause of the anger? Bakit ka nagagalit? Why are you angry? Ang tanong, pagkatapos mong nagalit, anong ginawa mo? That is more important. It is not the feeling. It is the action. Sa dictionary, anger or any emotion is a natural instinct or instinctive state of mind deriving from one's circumstances, mood, or relationship with others. It is intuitive feeling as disgust from reasons or knowledge. As an emotion itself, it is neutral. It's either good, it is either bad. Kumisan, parang nagagalit tayo as an emotion, but it asks us to react, or later on maybe respond, that there's something wrong. So, yung galit, dumarating yan, pero umaalis. Like any other emotion. Halimbawa, masaya ka, o tumatawa ka, emotion din yon. O kaya, nalulungkot ka, umiiyak ka, emotion din yon. You are very bored. Ang bored, ang may nip ka, ang balunggawan. That's also emotion. They come and they go. Yung emotion, yung galit, parang bagyo. Darating, kahit signal number 4 pa yan, pero sigurado rin, aalis. What is important is, you don't allow it to be the cause of sin for you. Huwag mong gawing dahilan yung galit mo na magkakasala ka. Kasi hindi naman permanente yung galit. Ganun din yung masaya. Halimbawa, tumatawa ka, masaya ka. Pero kung 2 araw na tumatawa ka pa, may problema na yon. Diba? Parang kailangan ng doktor. Ganon din yung galit. Nagagalit ka ngayon, pero 2 araw ka nagalit, baka may problema ka na rin, di ba? It's not natural. It will come, it will go. But the question is, what did you do when you were angry? Kasi kung minsan, nagagalit tayo for a certain value. May mahalaga na kung minsan hindi napapansin. Halimbawa, mahalaga sa'yo yung malinis. Malinis. Diba? Tapos, yung mga bata, yung mga anak mo, pamangkin na po, pagdating mo, yung nilinis mo, ginulo, ginawang madumi. Menyenat lag, yeluda, elamig linis. Kung minsan, usually, your emotions will respond to the disorder. Sa galit mo, nagagalit ka kasi marumi. Yung galit mo,
it responds to something positive. Pwede rin, meron akong kilalang pare, mahalaga dun sa pare yung oras. Dapat darating ka sa oras. Kahit kinakasal ka, pag alas 3 yung kasal, alas 3, uumpisahan niya yung kasal kahit wala ka. Bahala kang humabol. Pinag-usapan alas 3, kakasal siya, gano'n. Nagagalit siya pag may nalilate. Kasi dumarating siya sa oras. Mahalaga sa kanya yung oras. Sa'yo, mahalaga yung malinis. Truthfulness. Cleanliness, order, and so on. Justice, justisya, katotohanan. Kaya kung nagagalit tayo, mayroong mahalaga. What are you most passionate about? What do you value most? Question, kayo po, ano yung kinagagalit nyo? Kung minsan, what you do best. Kunyari, malunong kang mahalaga sa iyo yung kalinisan. Mahalaga sa yung maayos na trabaho. Yung oras. Katotohanan kasi, buhay mo yan eh. Therefore, even in the gospel, Jesus is angry. Because He was against untruthfulness. Woe to you, Pharisees! You bear witness that you killed the prophets and the apostles sent by God. Pinatay niyo mga apostol at mga propeta. Kaya nagagalit si Jesus. Mahalaga yung buhay ng mga propeta at ang buhay ng mga pinadala sugo ng Diyos. Therefore, the passion for the house of God consumes even for the young Jesus. Do you remember yung isang gospel, nagalit si Jesus? Anong ginawa niya? Kasi, ginawang palengke ang simbahan. Halimbawa, dito sa ating simbahan, pagdating ko, dahil marami na yung nagtitinda dito sa Sunday, nagtitinda, yung market day, Huwebes at saka Linggo, sa dami ng mga nagtitinda, nagpunta sila dito, titinda rin. Nagalit si Jesus. Kasi sabi niya, hindi palengke ang bahay ng aking ama. My Father's house is not a marketplace. Ano yung mahalaga sa kanya? Ang bahay ng ama. At sabi nga noon, kaya nagalit pa, yung kanilang pagtitinda, may kasamang panloloko. Yung mga timbangan nila hindi maayos, yung currency exchange hindi patas, at maraming pang-aabuso. Nagagalit si Jesus. The anger of Jesus was focused on the unjust, the unfair, and the abusive practices of the Pharisees, of those who were selling at the temple, and the scribes who made it very difficult for poor people to be closer to God. May isang obispo noon, pangalan niya Archbishop Oscar Cruz. Naging obispo natin sa Pampanga, si Apong Oka. Nag-homily nung namatay si Archbishop Cruz, yung kanyang libing, nag-homily si Archbishop Sok Villegas. At nung sabi ni Bishop Villegas, Bishop Sok, sabi niya, he taught us to challenge our Goliaths in the name of the Lord Almighty. Parang tinuro kaming manindigan sa mga kalaban na napakalaki sa ngalan ng Ama. That holy anger is a gift because he was in love. Not anger as bloodthirsty revenge that seek harm. Anger that is a deep craving for a better church and anger that seeks for a better society. Nagagalit siya kasi naghahanap siya ng mas makabuluhan na simbahan at isang lipunan na mas maayos kaysa panahon natin ngayon. There is born deep love
holy hope and holy anger and courage. Let your anger be holy for its reason and for its purpose. Sana kung nagagalit ka, siguraduhin mong kinagagalit mo banal, mahalaga at importante. At huwag nating ayan yung galit lang natin ang ating kanilang naalala, kundi yung mahalaga na binibigyan mo ng atensyon. Kumisan kasi sa sobrang galit natin, naalala ng mga bata yung galit. I just want to end with this. Halimbawa, ang mahalaga sa'yo, malinis yung bahay. Dahil sa galit mo, sabi niyo, dapat malinis yung bali. Sana hindi nila maalala yung galit mo. O, anong nangyari? Pinagalitan kami. Anong nangyari? Sinaktan kami. Anong nangyari? Napalo kami. Bakit? Kasi gusto ng mama malinis yung bahay. Gusto ng tatay, hindi kami nag-aaway magkakapatid. It is not the emotion. It is not the voice. Hindi yung boses mong sumisigaw ang naalala nila. Sana maalala nila kung ano ang mahalaga na kayong kinakagalit. Sometimes we call that also divine indignation. Let this be our prayer. Naway pag nagagalit tayo, yung halaga, kung mahalaga, kung anong pinagagalit natin, sana yun that will be communicated more than the emotions itself. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.